Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Sasama at pagtitipon ng kanyang mga anak sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magdanman. Gawain ng Diyos pagkapagkaroon ng tanang mga taong sumasamba sa Kanya. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Kahanga-hanga ang gawa ng Diyos ng kaluwalhatian. Handog ay kaligtasan sa ating ibinigay. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Araw ng Sabado, araw ng Mahal na Birheng Maria, tayo humingi ng tulong upang tayo samahang magdasal ng ating mahal na ina. At ating ihalik kay Jesus ang ating mga pansari-sariling intensyon at mga kahilingan. At ating ihalik misang ito, lalong-lalo na para sa mga naghandog ng pamisa. Hilingin natin sa Diyos na mga nagpamisa ay magkamit naman ng mga biyaya na kailangan nila. At gayon din ang mga intensyon ng palagian kasama natin sa misa sa pamamagitan ng live streaming. Humingi muna tayo ng awa at patawad sa Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito ng misa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Maria, kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na iyo'y ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusing tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon kagaya noong araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang manghahasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon, ang puoy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ulitin po natin. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa, kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapa at susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal." Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Sa first part ng banal na ebanghelyo, sabi dito ni Jesus, "Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinakasal?" Ito'y nagpapaalala sa atin na ang presensya ng Diyos ay hindi dapat nagdadala ng kalungkutan. Ang presensya ng Diyos ang dalay kaligayahan. Kaya Christianity is a religion of joy. And that is what Jesus emphasizes today sa gospel. Sapagkat si Jesus ay nagtagumpay laban sa kamatayan, nasa kanya ang presensya niya ay may dalang tagumpay. Kaya ang presensya ng Diyos ay nagdadala ng kasayahan sa tao. Kaya ang pagiging masayahin, yan ay simbolo ng presence of God. Samantala, ang karugtong ay meron pang ilang paalaala. Ang pagbabago ay sabi ito ay batas ng buhay. Yung change. Change is the law of life. And those who look only for the past or present are certain to miss the future. Kaya mahalaga yung ito'y batas ng buhay, ang pagbabago. Of course, for the better. Ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay laging gumagawa ng bago sa ating buhay. Maraming tao ang gustong sumunod kay Kristo, ngunit hirapang baguhin ang kanilang nakasanayang pamumuhay. Gusto ng tao ang mga biyaya ng Diyos, ngunit ayaw nilang isuko ang pride, ang galit, ang inggit, at masasamang gawi. Dapat ang tao ay bagay sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Sabi nga ay, whatever is received according to the mode or manner of the receiver, quid recipitur ad modus recipientis recipitur. Yan. Kung ano, dapat tayo bagay sa mga biyayang ilalagay. You cannot pour new wine into old wineskins. Hindi lamang ito isang kasabihan. Ito mismo ay aral ni Jesus. Kung gusto nating tanggapin ang bagong biyaya ng Diyos, kailangan din nating maging bagong tao. Bagay na lalagyan ng biyayang galing sa Diyos. Kaya sabi ay, kinakailangan kung ang biyaya ay napakalinis para natin ikagalak, dapat ang lalagyan ay malinis upang hindi ma-contaminate. Dapat bagay. Old habits die hard. Alam natin iyon. Kaya kailangan ang tulong ng Diyos at mabuhay ang Diyos sa kalooban ang tao sa kalooban ng Diyos. Napakahirap talagang baguhin ang nakasanayan. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos dito para tayo matutong mamatay sa sarili.
Higit na makapangyarihan ang Diyos kaysa ating nakagawi ang kahinaan. Kaya laging kailangan ng tao ang Diyos. At ang Diyos ay gumagalaw sa mga taong marunong magpakumbaba. Madalas nating hinihiling sa Diyos, Panginoon, baguhin mo ang aking buhay at magandang kahilingan ngayon. Ngunit kailangang handa tayong baguhin ang ating puso, ang ating pagpapahalaga, isuko, mamatay sa lumang pagkatao na taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Hindi binabago ni Jesus ang ating buhay nang hindi tayo nakikipagtulungan sa Kanyang biyaya. God loves us just as we are, but He loves us too much to live us that way. Tinanggap ni Kristo, tinanggap tayo ni Kristo kung sino tayo, tinatanggap tayo. Ngunit hindi niya nais na manatili tayo sa dati nating pagkatao na taliwas sa Kanyang kalooban. Kaya sa ating panahon, maraming Kristiyano ang nananatili lamang sa lumang sisidlan. Maaring nagdarasal, nakikitang malapit sa Diyos, sumisimba, ngunit hindi marunong magpatawad, nahihirapan ito. Maaring nagsisimba, nagdadasal, subalit mataas ang pride. Buti na lamang at sumisimba at nagdadasal. Kahit papaano po pwede mabuksan ang pintuan. Nagdarasal, ngunit mapanira sa kapwa. Magaspang ang pag-uugali. Maaring may kimkim na galit sa kapwa. Ngunit, o kaya na may kulang sa pagmamahal at awa, mataas ang pride. Hindi sapat ang pagbabago ng ating mga gawain. Ang nais ni Jesus ay pagbabago ng ating puso. Ginagawang ang sarili ay bagay na lalagyan ng biyaya ng Diyos. Don't put the cart before the horse. Kaya huwag unahin ang panlabas bago ang panloob. Ang tunay na kabanalan ay nagsisimula sa puso na pinupuno ng pagmamahal na walang kondisyon. Pinupuno ng kababaang loob. Pinupuno ng pagsunod. When God is about to do something new, He first prepares the heart. Kaya ang bagong sisidlan na hinahanap ni Kristo ay iyon. Ngayong araw na ito, ang magandang tanong natin sa ating sarili, ano ang lumang sisidlan na kailangan kong bitawan? Ito ba'y ang pagiging mapagmataas? Ito ba'y ang tanim na galit sa kapwa? Kawalaan ng pagpapatawad? O kung ano pa man? Ano ang lumang pag-uugali na pumipigil sa atin upang maging tunay na alagad ni Kristo? Handa ba tayong maging bagong sisidlan at sumunod at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos? The greatest room in the world is the room for improvement. Laging may puwang tayo upang tayo ay laging may puwang upang tayo ay maging mas mabuting tao. Kaya ang Kristyanismo ay hindi simpleng pagdaragdag ng ilang mabubuting gawain sa dati nating buhay. Ito ay ang isang ganap na pagbabago na nagmumula sa puso, sa tulong na rin ng grasya ng Diyos. Kaya hilingin natin ang biyaya na maging bagong sisidlan upang ang bagong alak ng kanyang pag-ibig, awa, at Espiritu ay malayang dumaloy sa ating buhay. Anyway, God provides the wind, but man must raise the sails. Sa inyong pag-aalay, kayo nawa'y pagpalain ng Diyos.
Panalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama namin lumikha ang iyong nagkatawang tao, ang anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na niluwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pa nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay at ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulog, sa pilay ay nagpalapad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, nung matapos ang hapunan, hinawak niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kay isa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kay isa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Casia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ang langit, sumasalangit ka. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan.
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Tutungo kami ng kasama, saan kami Jesus ang susundan, ikaw poon ang hantungan. Sino kayang uusig sa di? Sino kayang lulukig sakit na Ang ating pong second collection umiiral ay laan para sa mga may sa sakit sino mang sa ng Diyos ating mula. archdiocese. Maraming salamat po. Katarong ay magbubuhat, kaloob mong talino, lakas mo'y pagyamanin sa pakikihap natin gamitin. Parahas ay pipiitin, kamali ay tutuwirin. Saan kami tutungo? Kami makasalanan. Saan kami susunod? Dahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw poon ang hantungan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. Kaya tayo bumabati sa mga nagpamisa ngayong araw na ito, July 4. Birthday nila, nagpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Happy birthday kina Rubirosa Blas, Will Andre Blas, Elisa Alcantara, Jello Iparwa, Jella Iparwa. Ay siguro ito'y kambal. Jello at Jella Iparwa. Attorney Filipina Tamayo Lopez, happy birthday po. And then salamat sa inyong palagi ang pagsimba sa mga kaisa natin sa Misa Baya Online katulad ni na Janet Tumbaga, Rina Mendoza at mga taga-Buboy ng San Luis, Ate Cora Swangel, Digna Arnida Godoy Santos, Kuya Rolly Arcibal at Ate Sally, Ate Vicky Ilagan, Felix Acosta, Gianna Maligson Sanchez, Ludi Makatangay, Maanyo Janet, Teach Jennifer Guamos, Lorna Villar, Nelia Luneta, Loretta Magboo at marami pang iba. Salamat po sa inyong pakikiisa sa misa, maging sa inyong mga Facebook Star Senders. Thank you po sa mga nag-o-offer at nagbibigay sa koleksyon. Pagpalain nawa lalo kayo ng Diyos. Sa July 7, ay sisimulan ang nobena sa Our Lady of Mount Carmel. Magpamisa kayo at makiisa sa nobenaryo. July 16, ang piyesta. Kay St. Mary Magdalene, July 13, ang simula ng nobena. Piyesta ng July 22. Kay St. Joaquin at St. Anne, Santa Ana at San Joaquin, mga ama't ina ni Mama Mary. Ang simula ng nobena ay July 17. Piyesta ng July 26. At tayo po, mga taga rito sa parokya ng Santa Rita, ay sama-samang pupunta sa July 7, hapon, 5:30. Bago mag 5:30, doon na tayo. Sapagkat tayo po ay ang magwe-welcome kasama tayo. In church tayo ng misa sa July 7. Yun ay sa pagbisita ng Mahal na Birhen del Carmen. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayo, mapayapa. Salamat sa Diyos. Bulaklak ng Carmelo, maya mong sa hardin,
nagsabilin at Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po'y ika-4 na araw ng Hulyo, Sabado, ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Kasama po nating magtataguyod ng misa. Ngayong umagang ito ay ang mga sumusunod. Misa pasasalamat ni na Mrs. Prony Aguba Balmes, Alexander A. Balmes, Eden B. Ilagan, Evangeline Balmes Albudin and family. Spouses Arthur and Shirley Ostia Faltado and family. VAJS and AHF 77 Trading. Captain Manuel de Chavez, Josephine de Chavez, Maria Aitana Cassandra, Princess Paula Margaret de Chavez, Berlin Jane Cabral, Maria de Chavez. Tenorio family, Tinay Comia and family, Elena Biranya and family, Miss and Mrs. Arthur Rizzo and family, Miss and Mrs. Roland and Marie Cris Bergera and family. Members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus and members of Confrade de Santa Rita and their families. Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick and Apple Au and family. Pasasalamat na nagdiriwan ng kaarawan na sina Rubirosa C. Blas, Will Andre C. Blas, Elisa G. Alcantara, Attorney Filipina Tamayo Lopez of Bustos, Bulacan, Jello Angela Iparwa. Misa para sa mga kahilingan at espesyal na intensyon ni na Mark Anthony, Aida Perez, Manuel and Marimel, Marie Cris, Jefferson and Marnelli, Geoffrey and Mary Rose Aida, Aldwin and Anna Joy, Engineers Efren Edwin Edmond Garcia, Dr. Elvin, Dr. Achila Garcia, John and Dr. Aset Beron Valdesco, Nemesio Ilagan, Caridad Buenafe, Yeye Balmes, Marisa Bautista, Zoila Casao, Sofia Arce, Josie Mercado, Carlos Añuhenia de Castro, Perudora Calangi, Antonio Nusalinda Dayang Hirang, Antonio and Evelyn Ebreo, Dani Vaz Josephine Arguelles, Maylin Argente, Richard Librea, Jovita, Dante, Noel, Leonisa, Kerubi and Linda Lagaya, 55 BHS 1969 Families and Friends, Teresita Rigudo, Aida Reyes, Sinenting Choi, Lydia Makatangay, Glessy Ilagan, BNHS All for One, One for All, Social BNHS Retired Teachers Association, MFC Handmaids Batangas, Insular Life Batangas Mindoro Palawan District Sales Office, managers, agents, and staff, Joel Valenzuela de Castro and family, Amorcisma Contreras, Severina Heron, Pitts Cusi, Concesa Reyes, Peter and Eda Marita Carandang, Juanay Magtibay, Estelita Gonzales, Paul Umahon, Lubihilda Untalan,
Nick and Arlene Plata. Fleet Maintenance Consultancy Services Incorporated, Fleet Marine Cable Solutions Incorporated, employees, NCS Vega. Mr. and Mrs. Rodrigo and Celeste Blay, Adrian, Gladys, Chris Anthony, Annalyn Blay, and Jan Rose and Melvin Los Bañez. Janeline G. De Castro, Chris Jendrix De Castro, Christian De Castro, Ignacio and Merlin Gayeta. Ronald Evangelista Cruzat, Alex Arustique, Mr. and Mrs. Emerald King, Angela Jane Dinglasan, Leah Celestine Inara E. Bakong, and Beta, Splendor Swim Team, Andro Clerigo, Clement E. Hernandez, Jacqueline Beranya, Mr. and Mrs. Roland and Marie Cris Vergara and family, Jose Maria Lorenzo Briones, members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus, and members of Confrade de Santa Rita and their families. Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick and Apple Ao and family. Misa, para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ni na Pasensya Hormon, Erlinda Gutierrez Beredo, Eping Tanaw, Aileen Beredo, Marianito Perez, Lauro Beron, Ninita Beron, Adelson Salvador D. Medina, Emilio Hernandez, Alex Buenafe, Vicente Camos, Artemio Villamor, Remigio Makatangay, Jeronimo Ilagan, Apolonio Clarete, Ricardo Dominga, titular, Reverend Father Ambrosito Andal, Attorney Regina Gina Ong Shaco Reyes Mandanas, Christopher Andal Bourbon, Antonio Beron Balmes, James Andre Saludo, Doroteo Comilla, Cornelio M. Generoso, Ray H. Baliwag, Laureano Ramos, Pedro Mandukdok Sr., Constancia, Leopoldo, Raul, Efren Mandukdok, Natividad A. Aranas, Jesus B. Aranas, Sergio L. Tucio, Orlando, Mariano, Estelita, Eduardo. Marami pong salamat. Ang lahat po ay magsiluhod para sa panalangin ng pagtatalaga ng sambayanang Pilipino sa Immaculada Concepcion, patrona ng bansang Pilipinas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon ng dinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang Ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay naghahangad sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. O Ina ng sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa. Natatanto mo bilang Ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O Ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibik na tahasan naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yapusin mo ng may pagmamahalang Ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa. Na ngayon ay pinakakatiwala at itinatalaga namin sa iyo dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang naghahati
at sumisira sa aming bayan. Ipag-adya mo kami mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay na sa sinapupunan. Ipag-adya mo kami mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Ipag-adya mo kami mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa kawalan ng pang-unawa sa mabuti at masama. Ipag-adya mo kami mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu. Ipag-adya mo kami. Hibig namin pakinggan, o mahal na Ina ni Kristo, kalakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa amin, sa kasaysayan namin, bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng mawaing pag-ibig. Puksain ito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang mga budhi ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, Ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes. O laging kalinis-linisang Birhen, ina ng awa at kagalingan ng mga may sakit, takbuhan ng mga makasalanan, aliw ng mga nagdadalamhati, nababatid po ninyo ang aming mga pangangailangan, ang aming mga suliranin, ang aming mga paghihirap. Mangyaring ilawit po ninyo sa amin ang iyong matang mawain. Sa iyong pagpapakita sa Lourdes kay Santa Bernardita, nagalakang gawin itong isang natatanging santuaryo na siyang pinanggagalingan ng mga biyaya at dooy maraming mga may sakit ang nagsigaling maging sa kaluluwa o sa katawan. Dumudulog kami sa iyo na puno ng pananalig upang hingin ang iyong makainang pamamagitan. Ipagkamit po ninyo sa amin, aming Ina, ang hinihiling namin sa panalangin ito. Banggitin po natin ang ating mga kahilingan. Sisikapin naming tularan ka sa iyong mga gawang kabanalan upang pagdating ng araw ay makibahagi kami sa iyong kalwalhatian sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo muna po ang